Sabi ko kailangan ko na lang ay sustento. Hanggang sa dumating ang buwan at taon na hindi na siya nagpaparamdam. Hanggang sa nag-chat siya sa akin na babawiin daw niya ang anak ko. Natatakot ako at gulong-gulo ako na baka makuha niya ang anak ko. I was 17 years old nang dalhin ako ng ate ko sa Davao para daw makatulong sa kanya sa pagtitinda. Nangako siya sa akin na papaaralin niya ako. Hanggang sa pagdating ko ng Davao ay wala pala itong paninda at hindi pala totoong may tindahan. Dinala lang pala niya ako para pagbantayin ng kanyang anak. Year 2018 ay mag-18 na ako noon. Nakilala ko ang ama ng anak ko na 29 years old at time. Padaan-daan lang siya sa bahay ng ate ko para makita ako. Magkakilala pala sila ng ate ko kaya inalok niya tong magkape sa bahay. Nagulat ako nang sinabi ng ate ko na kung gusto daw ba niya akong mapangasawa. Hindi ko pinansin ng ate ko nang sinabi niya yon sa lalaki dahil wala naman akong pake sa mga jowa-jowa noon. Hanggang sa hindi ko alam na tinawagan na pala ng ate ko ang mga magulang ko na mag-aasawa na raw ako. Pero yun ay hindi ko talaga alam. Makalipas ang 3 buwan ay nagulat na lang ako. Nakarating na ang mga kapatid ko at magulang ko sa bahay ng ate ko. Nung gabi ring yun ay nagtanong ako sa ate ko. Tinanong ko kung bakit pumunta ang mga magulang ko at kapatid namin pero ang sagot niya sa akin ay ikakasal na raw ako. Napaiyak ako kasi hindi ko alam na ikakasal ako. Kinabukasan ay ginising ako ng mama ko para maligo para daw makapag-prepare at ma-makeup na raw ako. Hindi na talaga ako naka-atras that time dahil naibigay na ng lalaki ang Dory sa aking mga magulang. Hanggang sa naganap na nga ang kasalan. Naiyak ako habang ginaganap yon, hindi sa tears of joy, kundi sa pagtutol sana. Pero hindi na pwede. Nang matapos ang kasalan ay umuwi na agad ang pamilya ko. Sa bahay kami ng ate ko nakitira sa 2nd floor. Wala na talaga akong nagawa kaya pinakisamahan ko na lang. Hanggang sa lumipas ang 5 buwan ay nabuntis ako. Nung simula ay okay naman ang pakikitungo niya sa akin. Pero nung nag 7 months na yung tiyan ko ay doon na siya nagbago. Ang dami na niyang sinasabi na ipinilit lang daw siya sa akin ng pamilya niya. Masakit marinig yon kasi yun din naman yung naranasan ko. Kasi pinakasal lang din naman ako sa lalaking hindi ko rin mahal. Hanggang sa nanganak na ako ng June 13, 2019, isang batang babae. Nung araw na yun, nung manganganak na ako, wala sa tabi ko yung asawa ko. Nasa inuman. Pumunta lang siya para ihatid ang damit ng bata at dali-daling umalis pabalik ng inuman. At nung lalabas na ako ng hospital ay inasikaso ng ate niya yung bill namin. Nung umuwi ako sa bahay ay sobrang iyak ko. Sobrang lasing siya nun at kahit bagong panganak ako ay inaway niya ako. Sa sobrang galit ko, sinabi ko sa kanya na pag nag 7 months yung anak namin, iiwan namin siya. Kinabukasan ay umalis siya ng bahay pero nakapagluto naman. Bumalik din naman siya after 3 days. Inutusan ko siya na maglaba dahil wala nang maisusuot ang bata. Umuo naman siya pero hindi naman niya ginawa. Hanggang sa hindi na ako nakatiis kaya't ako na lang ang naglaba. Nung natapos na akong maglaba ay sumama yung pakiramdam ko. Kaya kinausap ko ulit siya na kung pwede na siya na yung magluto. Hanggang sa nung gabi nga ay nabinat na ako. After 3 weeks ay bumisita yung mama ko sa amin. Biglaan kasi napanaginipan daw niya ako. Nadatnan ako ng mama ko na nakahiga habang kumakain at namamaga ang kabilang suso ko dahil hindi nakasuso ang bata sa akin. Agad na nagdesisyon ng mama ko na kunin ako at pati na rin ang bata para maalagaan ako at mapakain ng maayos. Sa sobrang sakit ang suso ko dahil sa pagkakapaga, sobrang tigas na rin na hindi ko alam kung ano yung lumalabas. Para siyang nana kaya naisipan ng mga magulang ko na ipa-check up ako. Niresitahan ako ng napakaraming gamot pero pamahid lang yung binili sa akin ng asawa ko. Sabi niya pa na hindi naman daw kasi kailangan. Kaya magulang ko pa rin ang gumawa ng paraan. Nakita ko na kinausap ni mama yung asawa ko. Narinig ko na sabi niya kung pwedeng sa bahay na muna daw ako matulog para matulungan din ako sa pagbabantay sa bata. At nung okay na ako ay bumalik din naman agad ako sa asawa ko. Pero makalipas lang ang 2 buwan ay sobrang hirap ang pinaranas niya sa akin. Hindi na to bumibili ng bigas at ang binibili na lamang niya ay gatas at diaper ng bata. Kinumpronta ko siya kung bakit hindi siya nabili ng bigas. Ang sagot niya sa akin ay wala daw akong karapatang kumain dahil wala naman daw akong kinikita. Sobrang nasaktan ako sa sinabi niya kaya napag-isip-isip kong umalis na lang. Pumunta ako sa kuya ko na nagtatrabaho sa construction. Humingi ako ng pamasahe papunta kay mama at agad naman akong binigyan ng 600 pesos. Pag uwi ko sa bahay, ang salubong niya agad sa akin ni bakit hindi pa daw ako naalis. Sabi ko wag siyang mag-alala at aalis talaga ako. Kinuha ko lang ang anak ko at agad din naman akong umalis. Wala akong dala ni kahit ano kundi gatas lang at perang pamasahe pa uwi. Pagdating ko ng North Cotabato, nakitawag ako para makontak ko yung papa ko. Hindi naman nahirapan ng papa ko at nakita agad ako. At pagkadating ko pa lang ng bahay sa may pintuan pa lang namin, nahimatay ako sa sobrang pagod at gutom na inabot ko. Buti na lang ay nasalo ko ng kapatid kong lalaki. Isang linggo ang nakalipas ay tumawag yung asawa ko sa amin. Pilit na pinapauwi ako pero nagmatigas ako. Sabi ko makikipaghiwalay na ako sa kanya at ang kailangan ko na lamang ay sustento. Pero ang sagot niya sa akin ay hindi raw siya magsusustento. Hanggang sa nilagnat yung anak ko at nangailangan ako ng gamutan. Tinawagan ko siya para humingi ng panggamot pero naghulog lang siya ng 1.5 at tipirin ko raw yun ng 1 buwan. Lumipas ang buwan at taon at hindi na siya nagparamdam. Hanggang sa nagchat siya sa akin na babawiin daw niya yung anak ko. Gulong-gulo ako kasi baka mabawi niya yung anak ko. Gusto ko lang sana ng real talk advice kung ano ba yung dapat kong gawin. Kailangan ko bang bigyan siya ng karapatan sa anak ko? Kasi natatakot akong talaga, Mami Len. Letter sender, Karen ng North Cotabato.
Bakit mo pa bibigyan ng karapatan? Eh wala namang kwenta yan. Sobrang kapal naman ang mukha niyang bawiin ng bata. Eh hindi nga niya masustentuhan ng tama. 25 ka na, diga. Mag-work ka at kahit sustento, wag kang hihingi sa kanya. Tsaka asan yung ate mong mahadera? Sarap kaltokan eh. Sabihin mo, yan ang napala mo sa pakikialam niya sa'yo. Nagmatanda nang wala sa lugar. Sana yung mga babae na nasa sitwasyon mo, matuto kayong humindi. Kung hindi nyo gusto, wag tango ng tango. Lalo na't usapang kasal. Mahirap bawiin, ibalik sa dati, lalo't may batang nadadama. Tandaan natin na hindi sila makakapili ng magulang. Saludo sa mga ama na iginagapang ang pagsustento sa anak kahit paggaano kakomplikado ang sitwasyon. At sa mga natatangi naman, huwag kayong masyadong pala desisyon kung kailan nyo lang feel magbigay ng sustento. Kailangan bang ipaintindihan? Diyos ko po naman, hindi matutumbasan ng pera ang buhay at effort na ibinibigay ng isang ina. At least man lang no, you as a father will provide. Yung mga lalaking hindi marunong magpakatatay, matik inaalisan ng karapatan.